Maaaring hindi ninyo ito nararamdaman ngayon, ngunit nais kong talakayin ang isang bagay na tahimik na nakakaapekto sa milyon-milyong kalalakihan na higit sa 40 taong gulang. Ito ay isang pangkaraniwan at pribadong gawi na kapag ginawa sa maling paraan ay maaaring unti-unting sirain ang mga sistema na nagpapanatili ng malusog na daloy ng inyong dugo at ng masiglang relasyon. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon. Inilaan ko ang aking buhay sa pagtulong sa mga senior citizen na mahanap muli ang kanilang kumpiyansa, intimasiya at kalusugan. Sa aking trabaho, nakita ko ang libu-libong pasyente at napansin ang isang pattern na hindi ko na maaaring sarilinin pa. Karamihan sa mga kalalakihan ay naniniwala na ang masturbasyon ay isang gawaing hindi nakakapinsala o kahit na malusog sa anumang edad. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang isang maliit na pagbabago sa gawin na ito ay maaaring maging isang lihim na kaaway na dahan-dahang humahadlang sa inyong sirkulasyon at unti-unting sumisira sa emosyonal na koneksyon sa inyong relasyon nang hindi ninyo namamalayan. Sa mga susunod na minuto, ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang pagkakamaling ito, ipapaliwanag kung bakit ito maaaring magdulot ng pangmatagalang pinsala at bibigyan ko kayo ng isang malinaw at natural na paraan upang ito ay maituwid. Ang layunin ko ay tulungan kayong maibalik ang sigla, intimasya at kontrol sa inyong katawan na nararapat sa inyo. Manatili po kayo sa akin dahil sa bandang huli, ibabahagi ko ang isang simple ngunit mabisang pagbabago na maaari ninyong gawin ngayong gabi na maaaring magsimulang magpabuti ng inyong sirkulasyon at kumpiyansa sa kwarto sa loob lamang ng 7 araw. Simulan na natin ang paglalakbay na ito tungo sa mas mabuting kalusugan. Unang bahagi, bakit humihina ang sirkulasyon at intimasya pagkatapos ng edad 60 at ano ang kinalaman ng masturbasyon dito? Mahigit 3 dekada na ako sa aking propesyon nakikinig sa mga kalalakihan at kababaihan na nagbabahagi ng mga inaakala nilang magkakahiwalay na isyu, panlalamig ng paa, kawalan ng gana, hirap sa pagtulog, lumalayong relasyon o isang pakiramdam na mayroong mali. Marami ang nagsasabing ito ay dahil lamang sa pagtanda. At habang ang pagtanda ay tiyak na bahagi nito, hindi ito ang buong kwento. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan ay pagkatapos ng edad 60, ang katawan ay nagiging mas sensitibo, hindi kabaligtaran. Ang mga sistema na sumuporta sa inyo noong kabataan ninyo, ang daloy ng dugo, mga hormone at nerve function ay nagsisimulang magbago. Nagiging mas maselan ang mga ito at mas reaktibo sa maliliit at paulit-ulit na gawi, lalo na sa mga pribadong gawain tulad ng paraan ng inyong masturbasyon. Ngayon, ito ay isang paksang hindi komportable pag-usapan ng marami pagdating sa ganitong edad, ngunit naniniwala ako na kailangan nating harapin ito dahil ito ay tunay na mahalaga. Kapag kayo ay nag-masturbate gamit ang parehong matinding diin o bilis na maaaring ginagamit ninyo ilang dekada na ang nakalipas, iba na ang tugon ng inyong katawan.
Ang dating masarap na pakiramdam ay maaaring magsimulang magdulot ng bahagyang pinsala, nababawasang daloy ng dugo, sobrang pagod na mga nerbiyos, at maging ang pagkapagod ng tissue sa mga bahagi na nahihirapan ng manatiling masigla. Maaaring wala kayong nararamdamang sakit, ngunit maaaring mapansin ninyo ang ibang mga bagay. Mas malambot na erections, nabawasang pakiramdam, mas mahinang pagkasabik o isang pakiramdam ng hindi gaanong kasiyahan. Iyan ang tahimik na senyales ng inyong katawan na ito ay napapagod, hindi napapalusog. Ang pelvic region tulad ng inyong puso ay umuunlad sa malusog na sirkulasyon. Ang sobrang friksyon, puwersa o pagkakawalay sa inyong emosyon ay maaaring dahan-dahang sumakal sa mahalagang sirkulasyon na iyon nang hindi ninyo namamalayan. At hindi lamang ito nananatiling pisikal na issue. Marami sa aking mga pasyente ang nagsasabi na ang kanilang koneksyon sa kanilang mga partner ay naglaho na ang dating kalapitan ay tila isang malayong alaala na lamang. Sinisisi nila ang edad, ngunit kadalasan ito ay ang tahimik na pagbabago sa kung paano sila nakikipag-ugnayan sa kanilang sariling katawan na naisasalamin sa kanilang mga relasyon. Alam kong hindi komportable isipin ito, ngunit ang pagwawalang bahala rito ay may mga kahihinatnan. Karapatan ninyong makaramdam na kayo ay buhay konektado at may kumpiyansa, hindi lamang sa aspetong sexual, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang magandang balita ay ang pinsalang ito ay hindi permanente. May paraan para makabalik. At dito ito nagiging mas interesante dahil ang pinakamapanganib na pinsala ay hindi lamang sa inyong mga daluyan ng dugo o nerbiyos. Ito ay nangyayari sa kaibuturan ng inyong utak at binabago ang inyong mga hormone sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. Continue. Ikalawang bahagi. Ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag labis ang stimulasyon ng mag-isa? Mayroong isang bagay na hindi isinasaalang-alang ng karamihan kapag iniisip nila ang pansariling kasiyahan, self-pleasure, lalo na sa pagtanda. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang nangyayari sa panlabas. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan, sa iyong blood chemistry, sa iyong nervous system, at sa iyong utak. At sa totoo lang, hindi ko rin laging naiintindihan kung gaano ito kalalim. Ngunit matapos makita ang sunod-sunod na pasyente na nawawalan ng kanilang enerhiya, interes sa koneksyon, at maging ang kanilang pagnanasa para sa intimasya, sinimulan kong tingnan ito ng mas malapitan. Ang natuklasan ko ay nagpabago sa paraan ng aking panggagamot. Kapag labis ang iyong stimulasyon habang nag-masturbate, lalo na sa pamamagitan ng paggamit ng matinding friksyon, isang mahigpit na hawak o malalakas na kagamitan, binabaha mo ang iyong utak ng isang malaking bugso ng dopamine. Iyon ang feel-good na kemikal na nauugnay sa kasiyahan at gantimpala. Ngunit kung ano ang tumaas ay dapat ding bumaba. Pagkatapos mismo ng pagtaas ng dopamine na iyon, ang iyong katawan ay gumagawa ng prolactin, ang hormone na nagsasabi sa iyong sistema, tapos na tayo, oras na para magpalamig. Sa isang mas batang lalaki, ang pagbaba ng hormonal na iyon ay panandalian lamang.
Ngunit pagkatapos ng edad 16, mas matagal bago makabawi ang iyong katawan. Kung inuulit mo ang pattern na ito ng labis na stimulasyon ng ilang beses sa isang linggo, inilalagay mo ang iyong sistema sa isang walang tigil na roller coaster. Sa paglipas ng panahon, pinapagod nito ang iyong kakayahang tumugon, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Maaaring bumaba ang iyong testosterone, ang iyong nitric oxide, ang molekula na nagpapanatiling bukas at nababaluktot ng iyong mga daluyan ng dugo ay bumababa, at maging ang iyong oxytocin, ang bonding hormone na tumutulong sa iyong makaramdam ng kalapitan sa iba, ay maaaring mabawasan. Nangangahulugan ito na ang mismong gawaing dapat magdulot sa iyo ng kasiyahan ay nag-iiwan sa iyong pakiramdam na pagod, walang motibasyon, at mas nakahiwalay kaysa dati. Hindi lamang ito isang teorya. Nagkaroon ako ng mga pasyente na lumapit sa akin na nagsasabing sila ay nakakaramdam ng pamamanhid sa loob, na parang sila ay hiwalay sa kanilang sariling buhay. Hindi nila namamalayan na ang kanilang katawan ay nasanay na sa isang antas ng tindi na hindi na nito kayang panindigan, at ngayon ay nagugutom na sa balanse. Ngunit narito ang bahaging ikinagulat maging sa akin. Nang simulan ng mga pasyenteng ito na baguhin kung paano nila pinasisigla ang kanilang sarili na nakatuon sa pagpapanumbalik ng isang natural na ritmo sa kanilang mga hormone at isang banayad na diskarte sa kanilang mga gawi, marami sa kanila ang nagsimulang makaramdam na tunay na buhay muli. Hindi lamang ito sa kwarto. Ito ay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang bihirang banggitin ng mga doktor, ang emosyonal na epekto ng mga gawin na ito. Dahil habang ang katawan ay tahimik na nagdurusa, ang puso ay madalas na nadudurog sa mga paraang hindi masusukat ng anumang pagsusuri ng dugo. Ikatlong bahagi, ang emosyonal na bunga na bihirang talakayin ng mga doktor. Lagi kong pinaniniwalaan na sa likod ng bawat pisikal na sintomas, mayroong isang emosyonal na kwento na naghihintay na mapakinggan. Pagdating sa intimasya, lalo na pagkatapos ng edad 60, ang mga kwentong iyon ay malalim. Ang katotohanan, marami sa aking mga pasyente ay hindi lumalapit sa akin na nagrereklamo tungkol sa masturbasyon o mga hormone. Lumalapit sila dahil may kulang isang bagay na hindi nila lubos mapangalanan. Kadalasan ang kulang na iyon ay koneksyon pareho sa kanilang sarili at sa taong dati nilang kayakap ng mahigpit. Naaalala ko ang isang pasyente, isang retiradong punong guro na nasa kanyang early 70s na nagngangalang Mang Juan. Sinabi niya sa akin, "Dok, hindi ko naramdam na lalaki ako. Kami ng asawa ko hindi na kami naglalambingan tulad ng dati. Tumatabi ako sa kanya sa kama, pero pakiramdam ko ay nag-iisa ako." Hindi niya ikinahihiya ang pagtanda ng kanyang katawan. Ang tunay na masakit sa kanya ay ang lumalaking distansya sa pagitan nila, itong tahimik na emosyonal na paglayo na hindi niya alam kung paano ayusin. Doon ko siya tinanong kung paano siya kumukonekta sa kanyang sarili. Nagtaka siya noong una, ngunit pagkatapos ay umamin na madalas siyang gumagamit ng pornografiya, madalas na may suot na headphones ng palihim. Sabi niya, mas madali daw iyon kaysa subukang magsimula
ng kahit ano sa kanyang asawa, mas madali kaysa harapin ang panganib na tanggihan, mas madali kaysa harapin kung gaano na naging kailang ang lahat sa pagitan nila. At iyan ang emosyonal na kahihinatnan na ayaw pag-usapan ng sinuman. Kapag ang pansariling kasiyahan ay nagiging isang lugar ng pagtakas sa halip na isang paraan ng koneksyon, pinapatibay nito ang pag-iisa. Lumilikha ito ng agwat hindi lamang sa kama, kundi pati na rin sa puso. Habang mas lalo tayong nagtatago sa mga pribadong gawi na nakabatay sa diin at bilis, mas nagiging mahirap magbukas, umabot, at makaramdamang nakikita tayo ng iba. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ang paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating sariling katawan ay direktang sumasalamin sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba. Kung ang relasyong iyon ay minadali nakatago o walang koneksyon, natural lamang na ang ating emosyonal na mundo ay magsisimulang makaramdam din ng ganoon. Ngunit may paraan upang muling buuin ito. Hindi sa pamamagitan ng pagsuko sa mga bagay-bagay, kundi sa pamamagitan ng paghubog muli kung paano tayo nakikilahok sa kasiyahan at kalapitan. Nakita ko na itong nangyari ng paulit-ulit at tumulong akong gabayan ito. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung paano simulan ang pagbabagong iyon sa 3 tiyak na hakbang, simple, natural at mabisa na maaaring makatulong na muling pag-alabin hindi lamang ang daloy ng inyong dugo, kundi pati na rin ang inyong pakiramdam ng pagiging buhay. Ika-4 na bahagi ang 3 hakbang na lunas isang bagong paraan sa pansariling stimulasyon. Pagkatapos ng edad 60, sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makausap ang maraming kalalakihan at kababaihan na nasa kanilang 60s, 70s at maging 80s na tahimik na nagtatanong ng parehong bagay. Mayroon po ba akong magagawa para muling makaramdam ng kalapitan, para muling makaramdam na ako'y buhay? At lagi kong sinasabi sa kanila, oo, tiyak na mayroon. Ngunit nagsisimula ito sa kung paano mo tinatrato ang iyong katawan kapag walang ibang nakatingin. Ang paggaling ay hindi nagmumula sa pagkakasala o pagkakait. Nagmumula ito sa pagbabago kung paano tayo nakikilahok ng may higit na intensyon, higit na kahinahunan at higit na paggalang sa yugto ng buhay kung nasaan tayo. Nakabuo ako ng isang simpleng 3 hakbang na pamamaraan na nakatulong sa marami sa aking mga pasyente na muling kumonekta sa kanilang sarili at sa kanilang mga partner sa pisikal at emosyonal na paraan. Unang hakbang, ang haplos na magaan, the feather touch. Pagkatapos ng edad 60, kailangan ng iyong katawan ng mas magaan at mas mabagal na stimulasyon. Ang layunin ay hindi na habulin ang isang mabilis na paglabas, kundi ang muling gisingin ang iyong natural na pagiging sensitibo. Gumamit ng malambot na haplos marahil ay may mainit at dekalidad na pampadulas at bigyan ang iyong katawan ng oras na kailangan nito upang natural na tumugon. Sinasanay muli nito ang iyong nervous system na makaramdam muli sa halip na pilitin ang sensasyon sa pamamagitan ng diin. Ikalawang hakbang, ang Tegaki araw na pag-reset, the 3-day reset. Sa loob ng 72 oras, nais kong itigil mo muna ang lahat ng sinasadyang stimulasyon
walang pornografiya, walang masturbasyon. Hayaan mo lang na mag-reset ang iyong mga hormone. Hayaan mong magpahinga ang iyong isip at katawan. Karamihan sa mga lalaking sumusubok nito ay nagsasabing mas mahimbing ang kanilang tulog, mas malinaw ang pag-iisip, at napapansin pa ang mas malakas na natural na pagkasabik pagkatapos lamang ng ilang araw. Binibigyan nito ang iyong sistema ng pagkakataong mag-recalibrate. Ikatlong hakbang, muling pagkonekta, reconnection. Kung mayroon kang partner, subukang simulan ang banayad at hindi sexual na paglalambing. Ang simpleng pagyayakapan muli ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Kung ikaw ay mag-isa, sanayin ang pagkonekta sa sarili ng walang layunin ng estimulasyon. Umupo lamang kasama ang iyong katawan, huminga ng malalim, at pansinin kung anong mga emosyon ang lumalabas. Hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng tiwala sa iyong katawan at paglikha ng puwang para muling lumago ang intimasya. Nakita ko na ang maliliit na pagbabagong ito ay nagdudulot ng malalaking resulta. Isang lalaki ang nagsabi sa akin na pagkatapos ng 1 linggo ng pagbagal lamang, mas marami siyang naramdamang sensasyon sa kanyang mga kamay, mas maraming enerhiya sa umaga, at higit sa lahat, naramdaman niyang siya ay muling naging sarili niya. Ngunit may isa pang layer na hindi pa natin natatalakay, ang mga babalang senyales. Para sa maraming tao, ang pinsala ay nangyayari na at ang katawan ay tahimik na nagbibigay ng alarma. Ang tanong ay, nakikinig ka ba? Ikalimang bahagi, mga babalang senyales na naghihirap ang iyong sirkulasyon. Mayroong isang bagay na lubos na nagpapakumbaba sa panonood sa katawan na magsalita, lalo na kapag ito ay bumubulong bago ito sumigaw. Sa aking pagsasanay, paulit-ulit kong nakita na halos palaging nagbibigay sa atin ng mga senyales ang katawan kapag may mali. Ang problema, karamihan sa atin ay hindi alam kung paano makinig, o mas masahol pa, tinuruan tayong balewalain ang mga senyales hanggang sa maging napakalakas na nito para tiisin. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi lamang isang alalahanin para sa iyong puso. Apektado nito ang bawat bahagi ng iyong buhay, mula sa kung paano gumagana ang iyong utak hanggang sa kung ano ang nararamdaman ng iyong mga braso at binti, hanggang sa kung paano tumutugon ang iyong katawan sa intimasya. At pagdating sa mga banayad na epekto ng labis na stimulasyon o hindi malusog na mga gawi sa sexualidad, pagkatapos ng edad 60, ang mga senyales na iyon ay maaaring mas mahirap pang makilala. Isa sa mga pinakakaraniwang reklamo na naririnig ko ay ang pagkapagod. Hindi lamang pagod, kundi isang uri ng malalim at nakakapanghina na pagod na kahit ang pagbangon sa kama ay parang mas mabigat kaysa sa dapat. Para sa marami iyon ang unang palatandaan. Inilalarawan naman ng iba ang kanilang mga kamay o paa na mas madalas na malamig kahit na sa mainit na panahon. Iyan ay isang klasikong senyales na ang iyong dugo ay hindi dumadaloy ng kasing laya tulad ng dati. Pagkatapos ay may mga mas intimang senyales, mas kaunting sensasyon habang hinahaplos hirap sa pagpapanatili ng ereksyon, mas kaunting morning erections, o isang pangkalahatang pakiramdam na ang iyong katawan
ay mas mabagal tumugon. Hindi lamang ito mga sintomas ng pagtanda. Ito ay ang iyong katawan na tahimik na iwinawagayway ang isang bandila humihingi ng iyong atensyon. Sinasabi sa akin ng ilang pasyente na iba na ang pakiramdam ng kanilang balat, mas manipis, mas tuyo o mas sensitibo sa diin. Ang iba ay nakakaranas ng pamamanhid sa kanilang mga daliri, sa kamay o paa, o kahit na pangingilig sa kanilang mga binti kapag matagal silang nakaupo. At ang nakakadurog ng puso ay kung gaano karaming tao ang nag-iisip na normal ang lahat ng ito. Ito ay karaniwan. Oo, ngunit hindi ito kailangang maging normal para sa iyo. Isang lalaki, isang 68 taong gulang na veterano na si Mang Lito ang umupo sa tapat ko at nagsabi, "Akala ko tumatanda na lang ako. Hindi ko alam na nahihirapan ang katawan kong makasabay dahil sa paraan ng pagtrato ko dito." Gumagamit siya ng mahigpit na hawak at matinding stimulasyon ng ilang beses sa isang linggo sa pag-aakalang hindi ito nakakapinsala. Nang baguhin namin ang kanyang routine, bumuti ang kanyang sirkulasyon at gayon din ang kanyang kalooban, ang kanyang kalinawan ng isip at ang kanyang koneksyon sa kanyang partner. Sinabi niya sa akin, hindi ko namalayan kung gaano ako naging manhid sa pisikal at emosyonal hanggang sa nagsimula akong makaramdam muli. Kung alin man dito ay pamilyar sa inyo, kung napansin ninyo ang mga tahimik na pagbabagong ito sa inyong sariling katawan, pakiusap, huwag ninyo itong balewalain. Hindi ito mga senyales ng kahinaan. Ito ay mga mensahe. Nais ng inyong katawan na mahanap ang balanse nito, nais nitong gumaling at kaya nitong gawin iyon kapag binigyan ng tamang pangangalaga. Bakit ito mas mahalaga kaysa sa sex lamang? Nagkaroon ako ng karangalan na makaupo sa harap ng libu-libong pasyente sa aking karera, mga kalalakihan at kababaihan. Marami sa kanilang 60s, 70s at maging 80s, bawat isa ay may dalang sariling mga pribadong tanong tungkol sa kalusugan, pagtanda at intimasya. Kadalasan ang nagsisimula bilang isang pag-uusap tungkol sa enerhiya o pisikal na pagganap ay dahan-dahang nagbubukas sa isang bagay na mas makatao, isang tahimik na uri ng kalungkutan, isang pakiramdam ng pagkawala at ang nagtatakang tanong, ganito na lang ba ito magtatapos para sa akin? At nais kong sabihin ito sa inyo ng malinaw hanggat maaari, hindi kailangang magtapos sa ganyang paraan. Ang katotohanan, ang pinag-uusapan natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa masturbasyon. Hindi lamang ito tungkol sa sirkulasyon o mga hormon o sexual na paggana. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, kung paano natin pinipiling tratuhin ang ating mga katawan, kung paano tayo mananatiling konektado sa iba, at kung paano natin pinanghahawakan ang ating pagpapahalaga sa sarili habang lumilipas ang mga taon. Tiningnan natin kung paano binabago ng pagtanda ang tugon ng iyong katawan sa stimulasyon at kung paano ang mga gawi na dating tila hindi nakakapinsala ay maaaring magsimulang tahimik na sirain ang iyong daloy ng dugo, pagiging sensitibo ng mga nerbiyos at emosyonal na intimasya pagkatapos ng edad 60. Ginalugad natin kung ano talaga ang ginagawa ng labis na stimulasyon sa loob ng iyong katawan
kung paano ito lumilikha ng hormonal imbalance sa iyong utak na maaaring magpatamlay ng iyong pagnanasa, magpababa ng iyong kalooban at magpahina ng iyong natural na pagnanais na kumonekta sa iba. Ang nananatiling pagod o nawawalang pananabik sa buhay ay maaaring hindi lamang pagtanda. Maaaring ito ang paraan ng iyong katawan ng paghingi ng balanse. Pagkatapos ay lumipat tayo sa emosyonal na espasyo kung saan ang katahimikan sa pagitan ng magpartner ay maaaring mas mabigat kaysa sa anumang pisikal na karamdaman. Nakita natin kung paano ang mga pribadong gawi kapag nakaugat sa pagmamadali o pagtakas ay maaaring lumikha ng isang emosyonal na distansya na nagiging mas mahirap tayuan ng tulay. Ngunit hindi ko nais na iwan kayo doon. Kaya't ibinahagi ko ang 3 hakbang na lunas, mga banayad na pagbabago, mas mabagal na haplos, isang treka-araw na pag-reset upang hayaang huminga ang iyong katawan, at higit sa lahat, isang landas pabalik sa koneksyon maging sa isang partner o sa iyong sarili lamang. Tinalakay din natin ang mga babalang senyales, ang malamig na mga kamay, ang pamamanhid, ang nawawalang sensasyon, hindi bilang mga sintomas na dapat katakutan, kundi bilang mga mensaheng dapat pakinggan. Kaya bakit mahalaga ang lahat ng ito? Dahil ang tunay na intimasya ay higit pa sa sex. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ikaw ay naroroon sa iyong sariling balat. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng enerhiya upang muling tumawa, upang gumising na may layunin, upang maramdaman ang iyong sariling tibok ng puso kapag inaabot mo ang isang taong mahal mo. Ito ay tungkol sa pananatiling konektado, hindi lamang sa iba, kundi sa lalaking ikaw ngayon. Masyado na akong maraming nakitang mabubuting lalaki na sumuko sa bahaging ito ng buhay, iniisip na huli, na iniisip na nagsara na ang bintanang iyon. Ipinapangako ko sa inyo, hindi pa. Nakita kong nangyari ang muling pagkonekta sa edad na 60 sa 72 at maging sa 85. Ito ay laging nagsisimula sa parehong simpleng desisyon, itigil ang pagwawalang bahala sa mga senyales at simulang ipakita sa iyong katawan ang kabaitan at pangangalaga na matagal na nitong hinihiling. Isang huling kaisipan mula kay Dr. Reyes. Narito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa lahat ng taon ng aking propesyon. Ang iyong katawan ay laging nasa iyong panig. Hindi ka nito binibigo. Ito ay nakikipag-usap sa iyo. Ang pag-aaral na pakinggan ito ng may pasensya at kabaitan sa halip na pagkadismaya, ang pinakadakilang gawa ng paggalang sa sarili na maaari mong isagawa. Iyan ang pundasyon ng tunay at pangmatagalang kalusugan. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo o nagbigay sa inyo ng bahagyang ibang pananaw, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa at mahalaga ang inyong mga karanasan. Ang pag-uusap na ito ay napakahalaga para manatili sa likod ng mga saradong pinto. Alang-alang ang pagbabahagi ng artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino man sa inyong buhay na maaaring kailangang marinig ito. At kung nais ninyo ng mas tapat at praktikal na payo sa kalusugan para sa kabanatang ito ng inyong buhay, siguraduhing mag-subscribe.
Ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkakasama.